Jedlian Story. 1988, grade 4 pa lang si Boss Christian, ay nagkaroon siya ng isang malinaw na panaginip. Sa panaginip niya, ay nasa ilalim siya ng isang malaki at namumungang puno, at ito ay nakatayo sa ibabaw ng isang burol. Sa gilid nito ay malinis at dumadaloy na tubig galing sa batis. Tanaw-tanaw ang bundok at paglubog ng araw na paligid at kalawakan nito ay nagkikinangang ginto. Isang talata sa Bible ang kanyang natanggap sa isang vision na nagmula sa Diyos. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Ito ang simula ng kanyang tadhana o faith patungo sa tagumpay ng buhay. Simulan 1989, sa kabila ng mga plano at pagkilos ng kaaway, nagpakita na ang Diyos ng isang himala sa kanyang buhay. Habang nagbabike si Boss Christian tungong highway kasama ang kanyang pinsan, ay nasuro sila ng isang mabilis na kotse na siyang dahilan ng pagtilapon ng kanyang pinsan sa isang puno. Habang si Boss Christian naman ay napailalim sa bumper ng sasakyan. Himala ng Diyos ay wala silang galos sa aksidente at nagkataon naman na isang doktor ang driver ng kotse na siyang nagpumilit na idala sila sa ospital. Ngunit nakitang walang komplikasyon o anumang galos sa katawan. Patunay nga na ang Diyos ay iniingatan ang kanyang buhay. Lumipas ang maraming taon, 1998. Nakapagtapos ng kolehiyo si Boss Christian at dahil sa hirap ng buhay, pangarap niyang makabawi sa kanyang ama na siyang noong tricycle driver at magsasaka. Habang ang kanyang ina naman ay isang teacher na halos walang sinasahod dahil sila noon ay baon na baon sa utang. Dahil sa kagustuhang makaahon sa hirap, sa pamagitan ng muling pag-utang ng kanyang nanay, nakipagsapalaran si Boss Christian sa ibang bansa sa lugar ng Taiwan sa isang factory textile. Hindi siya nagtagal sa trabaho dahil sa pagkakasakit dahil di niya kinaya ang adjustment period sa night shift duty niya. Kaya naman, napilitan siyang umuwi sa Pinas na siyang simula ng kanyang pagkakabigo. Isang dahilan na may mas magandang plano pa ang Diyos sa kanyang buhay. 1999 ay nakiusap si Boss Christian sa isang kaibigan na may-ari ng isang kumpanya. Dahil walang available na open position, siya'y nagsimula munang maging tagalinis at mensahero ng kumpanya hanggang naging assistant bodeguero, warehouse supervisor, naging cashier at kalaunay naging IT supervisor. Siya ay nanatili sa kumpanya sa loob ng 2 taon hanggang dumating ang tamang panahon at oportunidad sa kanyang buhay. Do not despise these small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin. Ah, Salamat kasi. 1999, nagkakilala kami ni Edith. At year 2002, kinasal kami. And 2003, tinatag ang Edian Communication and Accessories. Ito yung ating unang business name. Edian kasi ito yung pangalan ng aking anak na panganay. Edian dahil pinagsamang Edith and Ian, kaya Edian. Ito yung una naming business name, 2003. Nagsimula kami noon, nagsimula kami sa isang maliit na istante. Dito namin nilagay sa harapan ng aming bahay. Yung tinitiran namin na yan, isang garahe lang. Napakaliit na bahay pinagsimulan namin. Diyan na lahat yan. Andiyan na higaan, andiyan na lutuan, andiyan na yung sala. Tapos, ilagay namin yung istante. Siguro mga 1 meter na istante.
at kasing taas ng aking dibdib. Siguro pag napuno yung tindahan na yan, siguro amounting to 1,500. Binuksan namin yung gate, binuksan namin yung gate sa kabila. Yun, tindahan na siya. So doon kami nagsimula. Gamit ang aking bisikleta, siguro kung mapapansin nyo, yung bisikleta na yan, malaking hirap sa akin yan eh. Yung bisikleta na yan ay nasa terrace ng head office natin. Makikita niyo siguro pag lumabas kayo dyan sa head office. Ano yan? Kung makikita niyo yung batalya niya, andyan yung mga tanggal na mga pintura. So bakit ganon? Kasi nga, sinasabitan ko dati ng kadena yan at ilalagyan ng hook kakaliwat kanan para sabitan ng mga plastic dahil sa aking mga paninda para mapuno yung aming tindahan. So yun yun, kung nakikita nyo, parang sira yung pintura niya sa harapan ng batalya. So, kapag si Mrs., pagkat nakapamalengke na ako, nagluluto siya ng mga merienda. Kala nyo lang, di marunong magluto yan. So, nagluluto siya ng merienda, hamburger, sandwich, kahit ice candy. Dinideliver ko naman yan, nakabisikleta o dinadala ko sa mga opisina. Dinadala ko sa ospital, opisina. Diyan kami nagsimula, 2002, 2003, 2004. Ayan. And noong 2000, alam ko, 2005 na yan eh. Meron nakabili na ako ng motor. Gamit ang aking motor, 2005. Tama, 2005, Gabe. 2005. Meron akong nakilalang kaibigan na dealer siya ng load. Alam niyo yung e-load tsaka auto-load max nung araw. Pero meron pa ngayon yun. E-load, auto-load. Sa Sun naman, express load. So, diyan kami nagsimula. Tinuruan niya ako, yung isang kaibigan ko na yun, naligaw dun sa tindahan. Tapos tinuruan ako na mag-business ng ganon. Paano ba magganyan? Kukuha ka lang ng mga tindahan, kakausap ka ng mga tindahan. Hello. Kukuha ka lang ng mga tindahan, kakausap ka, and mag-iikot ka doon, parang magre-recruit ka ngayon. Tapos kapag nakuha mo na yung tindahan na yon, sa'yo na magpapaload yun. Pag naubusan siya ng wallet niya, yun yung mga pinapaload natin pag prepaid tayo, di ba? Pag naubusan ng load wallet, ako yung iti-text nila, and then ako ngayon yung maglo-load sa kanila. Sabay takbo ngayon ng bisikleta. Tapos para singilin sila. Kasi wala naman kami puhunan nun. Wala kami puhunan. Gamit yung bisikleta ko nun, wala pa yung motor nun. Siguro naka-recruit na ako ng mga nasa 30 plus na tindahan. Yan. Bisikleta ng bisikleta yan. Pagka umuwi na yung mga tao sa opisina, alas 5, ako nun nagsisimula pa lang. Mula alas 5 hanggang alas 10, ikot. Naghahanap ako ng marirecruit. So, mahirap kasi nga wala kaming puhunan dahil kapag halimbawa, yung puhunan ko lang, parang hindi ko nagkakamali, nasa 5,000 lang yung load ko eh. Pagka nagpa-load na agad yung tagwa 1,000 na 5 tindahan, ubus agad yun. Bibisikletahin ko na naman yun, kinabukasan. Sisingilin. Parang ganun, paikot-ikot. And then dumating nga yung kaibigan ko na yon na nadaan dun sa tindahan. Tinuruan ako nun. Ngayon, ang nangyari dun sa kaibigan ko, nataon ngayon na pupunta na siya sa Australia. Meron siyang hawak-hawak na mga tindahan na nasa 50 plus. Mas malakas sa akin yan. 50 to 60 plus, mga ganun. Ang pangalan nun si Hill. Ginamit ng Lord John, yung existing na hawak ko nun, nag-multiply, nag-times 3. So, hindi ko na kinaya. Kaya ako nakabili ng motor. Yun yung kanina, nakita niyo motor. Hindi na kaya ng bike yun. And then, meron pa ako isang kaibigan. Tatlong kaibigan. Isang kaibigan naman na nakilala ko sa cellphone business. Sila yung nag-repair, nagtitinda ng mga accessories. Ang nangyari naman doon, na lugi siya sa negosyo niya,
nagkasakit. Tapos sabi niya, Christian, tuloy mo na lang yung business ko, bibigay ko na sa'yo lahat. Yung mga tindahan. Ganon din. Nasa 60 plus pataas. Nag-multiply na naman ulit yung aking mga hawak na network. Siguro dumabot na ng daan siguro mga 300 plus. Nagkaroon na ako ngayon ng mga kolektor. Yan ay yung mga una kong tao nun. Collector 1, Collector 2, 3, 4, 5. Hanggang sa dumating yung isang kaibigan, dumating yun yung time na, next slide. Dumating yun yung time na nagkakaroon na nun ng exclusivity. Pag sinabing exclusive, sabi niya, kapag smart ka lang. Pagka globe ka. Hindi na po pwedeng pagsabay-sabayin yung hawak mong business. Kaya ang nangyari, yung isang malaking distributor na kaibigan ko, sila yung ano pangalan nung ngayon? Hindi, sila Tribal yung pangalan. Yung may-ari ng resort sa Santa Rosa ngayon. Ang pangalan na? Nakalimutan. So, yun yung kaibigan namin. Ano pangalan? Hindi, yung Wind Blows Resort. Ayan. Kilala ni Sister Lynn yan. Wind Blows Resort. Naging kaibigan namin yan. Sabi niya, yung lahat ng smart mo, bigay mo sa akin. Lahat ng globe ko, bibigay ko sa'yo. So, anong nangyari ngayon, pinili ko na mapunta sa globe. Pinili naman niya na mapunta sa smart. So, ang nangyari, kaya tayo napunta sa globe ngayon kasi pinili natin na mapunta sa globe. Hanggang sa nag-shoot ngayon yon, kasi malaking distributor na yun, mas mataas na level yung kaysa sa akin. Nag-shoot up yung benta natin, nakilala tayo sa loading business nun, ng ganun-ganun lang. Kasi yung bisikleta, hindi naman kayang padyakan yung napaka-libo-libong tindahan. Kasi ang kaya ko lang ng bisikleta nun, parang nasa 50 plus lang, pero umabot ng 1,000. Imagine yung miracle na ginawa ng Lord doon. Yun, tapos binandera na namin yan. Makikita nyo, mayroon akong PLDT, mayroon kaming cellphone repair, no? May SAN, laptop, gano'n ko, lahat. Tapos tinayo namin, and then kaya tayo napunta sa Globe. Next slide. 2010, andyan yung isang kaibigan ko si Ramel. Sila yung mga naunang naging employee ko nun. So, yun yung mga una naming boot noong nagsisimula pa lang kami noon. Nagbo-boot kami sa highway, kung saan-saan. Broadband na yan. Pumasok na kami sa business ng broadband 2009. 2009, 10, 11. So, doon nagsimula na load na ngayon, dati load ang pinag-uusapan, ngayon naman, nung year na yan, internet na. Kasi ang nangyayari nun, yung internet, umaangat na, yung load naman, humihina na. So ngayon kasi hindi nyo na mapapansin yung load, mahina na siya. Kasi puro data na tayo, internet na pinag-uusapan. So dyan nagsimula yun, 2009, 2010, 11. And, next slide. Ito na yung greatest setback namin. 2012. Nung dumating yung time na si nanay ay nagkasakit na. Andiyan si tatay pala. Ayan. Pabalik-balik siya nun sa ospital. 2011, 2012, hanggang sa binawian siya. Kinuha na siya ni Lord. 2012. At yan din naman yung time noon na dahil sa hindi ko talaga na paghandaan yung ganun na kalaking business. Kasi nga imagine, nagbibisikleta ka lang tapos kumbaga yung pangsahod mo, kakapraso lang, binuhusan ka ng 1 drum na tubig. Hindi mo kakayanin.
So hindi naman kami marunong sa business. Hindi namin alam mag-manage, wala kaming accounting system, walang finance, walang audit, wala lahat yun. Kaya nangyari, akala namin may pera kami sa bulsa pero wala pala. Nauubos na pala ng nauubos. So hindi naging maayos yung finance namin. At nauwi kami sa pagkakabaon sa utang. Lubog kami sa utang. Lahat ng bangko, lending, credit cards. Meron akong 12 credit cards doon. Apply ako ng apply. Para lang magkaroon ako ng available na credit limit. Para dinadala ko na yung nanay ko nun sa ospital. Tinitingi-tingi ko yung yung credit card para lang mapagkasya yung pambayad sa ospital sa nanay ko. And that's hanggang sa dumating yung time na nag-declare na kami. Lubog na kami sa utang. 2012 yan. Sabay na sabay yung nangyari. Mabigat na mabigat sa akin yan. Hanggang sa dumating yung time na hindi ko alam ang gagawin ko. Ikot ako ng ikot nun sa Cabanatuan. Dala ko yung sasakyan. Wala akong ginawa kundi hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ikot lang. Tapos iyak ako ng iyak noon, ng time na yon. Alang tigil yung luha ko noon. Pero alam niyo ba, lumabas sa aking bibig isang awit na parang kahirap niyang kantahin dahil hindi naman talaga naaayon dun sa sitwasyon yung lyrics ng kanta. So patuloy ko pa rin siyang kinakanta. Ito, aawitin natin mamaya. Aming Diyos Ama, ang iyong nilikhay, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. May mga pagsubok at mabibigat na sitwasyon, ngunit hindi magbabago ang pangako ng Diyos. Lumipas ang ilang buwan ay hindi nagpatinag si Boss Christian sa mga challenges ng buhay. Kaya naman, kung may setback, laging may comeback. Simula 2013 ay ipinakita ng Diyos ang ilang tagumpay sa kanyang buhay. Nakamit ng Jetlian Communication ang iba't ibang highest awards nationwide in both technical and sales at multiple special recognition sa isang telecom company. 2016 naman, unti-unti tinatayo ang sarili at bagong tahanan ni Boss Christian at ng kanyang pamilya. All these are because of God's goodness and faithfulness that we can experience all the victories. 2017 na magsimula silang magkaroon ng declaration of faith every year at sinimulan sa The War is Over. Isang deklarasyon na tapos na ang laban at sila ay panalo na. Ngunit, third quarter ng taong 2017, nag-declare ang telecom company na talo sa bidding ang Jetlian Communications. Ang mga nanalong kontraktor sa Central Luzon 1, Central Luzon 2, at ganun din sa North Luzon, isang mayamang Chinese businessman ang tumalo sa Jetlian sa bidding. Last quarter din ng taong 2017, nagkaroon na ng transition at nawala na sa kanila ang tarlac na kanilang hawak noon bago pa ang bidding. Ito ay isang mabigat na sitwasyong kabaliktaran ng kanilang deklarasyon. September 17, 2017, habang wala na ang lahat sa kanila, pumunta si Boss Christian sa dagat ng Baler upang makipag-usap sa Diyos sa panalangin at humingi ng mga approval sa kanyang ginawang 5-year plan
at ito ay matatapos at mangyayari sa taong 2022. Pagkatapos ng panalangin at pagkakalatag niya sa Diyos ng 5-year plan, ito ang naging tugon ng Diyos. I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sun in the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies. Kasabay ang mga ibong, tila'y parang sila ay gustong magpabilang dahil sa sobrang bagal at pabalik-balik sila sa harapan ni Boss Christian. Ay lumalabas na 22 na ibon pala at isang malinaw na assurance na ang Diyos ay tumugon na sa kanyang panalangin. Pinagtibay nito ang salita sa Genesis 22 verse 17 na kung saan tumutugma ito sa 2017, ang taon na humiling si Boss Christian sa Diyos, at 2022 naman ang ikalimang taon kung saan ito ay tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Ano man ang pangangailangan mo, kay Jesus hilingin lahat ng ito. Siya sa atin nangakong ibibigay pagpapala at pag-ibig niyang taglay. Dahil mahal na mahal tayo, sabihin mo nananalig ako, Diyos ay nananalig sa'yo ng lubos, walang mahirap para sa'yo. Sa aking buhay, ikaw ang Panginoon, di nagbabago. Noon at ngayon, sa panalangin, tumutugon. Walang mahirap, walang di makakaya, walang imposible sa'yo. Walang mahirap, walang di makakaya, walang imposible sa'yo. Nananalig ako, Diyos ay nananalig sa'yo ng lubos, walang mahirap para sa'yo. Sa aking buhay, ikaw ang Panginoon, di nagbabago. Noon at ngayon, sa panalangin, tumutugon. Pananalig at patuloy na pagtitiwala sa Diyos ang pinakita ni Boss Christian. Kaya simula 2018, mas pinagtibay nila ang yearly declaration sa bawat Thanksgiving. 2018, bagamat kabaliktaran ng sitwasyon, wala ng tao, bagsak ang negosyo, at 0-0 ang financial, madaming tanong kung paanong gagawin sa mga sasakyan na ininvest at ano ang magiging future ng kanyang buhay. Ngunit sa kabila nito, nagkaroon pa din ng team na declaring victory. September 2018, tumawag kay Boss Christian ang telecom company. Nagtatanong ng sasakyan at tao upang hilingin na sila ay mag-rescue sa Marikina.
Dahil take the risk ang motto, nag-go si boss kahit wala naman siyang tao nung panahon na yun. At himala ng Diyos, ang mga naging tao ni Boss Christian sa panahon na yun ay galing sa kalaban na telecom company. Mula Marikina, sila ay muling hinilingan na mag-rescue sa Baguio at kalaunan ay binigay na sa kanila ang buong North Luzon. Walang tao, mababa ang financial capacity. Bagamat ang Jedlian ay hindi qualified para manalo sa bidding, nagpakita ang Panginoon ng kakaibang kaparaanan para makapasok muli sila sa business ng telecom. Sabi ng Diyos, "It is not by might nor by power, but by my Spirit." God's approval is not based on our performance, but on our faith. Kaya mula taong 2019, move as one. Nakuha na ng Jedlian ang kalahati ng Central Luzon Territory sa telecom. 2020, still standing. Sa kabila ng pandemic, ang Jedlian Communications ay nag-rescue sa Cavite. Despite nabagsak ang lahat, in the midst of famine, God's people will enjoy in plenty. 2021, stronger. Unti-unti nang pinupulfill ng Diyos ang goals ng 2017. Ang ini-imagine, sa DS Garcia magpapatayo ng 4 to 5 story building, ngunit may mas magandang plano pala ang Diyos. Ito din ang taon na pagpapatayo ng Jedlian Headquarters sa 1 hektarya na lupa dito sa Tagpos, Santa Rosa. Sa parehong taon, ay pumasok na ang Jedlian sa construction business. 2022, victorious. Halos sinupad na ng Diyos ang kanyang mga pangako. Ito ang taon ng pagpapatayo ng Casa Jedliana Hotel and Resort. Ito din ang simula ng tower projects, pole erection, pagdagdag ng mga sasakyan for telecom expansion. Pagdating ng 2023, united for one goal. Ito ang simula pa ng greater expansion ng Jedlian. Unexpected na ibinigay ng isang telecom company ang napakalaking project. Ibinigay ang OSP project at North and Central Luzon Territory sa Jedlian. Ganon din, nakabili ng 2 gas station na located sa Mabini at San Ricardo ang simula ng Jedlian Gasoline. Kaparehong taon ay dinedicate ni Brother Eddie Villanueva ang Casa Jedliana. Taong 2024, bigger, birth of Jedlian Holdings Incorporated. The same year na pumasok sa drugstore business at within 6 months, nagkaroon po ng 7 branches ang Jedlian sa buong Central and North Luzon and soon to come na mag-expand. Patunay nga po na tinupad ng Panginoon ang kanyang mga pangako at higit pa ang kanyang binigay sa buhay ni Boss Christian. At makikita po natin ang Casa Jedliana logo. Ito po ang fulfillment ng 1989 na vision at dream. Makikita po natin na ang theme po ng logo ay golden wood. At makikita po natin isang puno po sa gitna ng logo representing God's authority na dapat sentro ang Diyos sa kanilang buhay. Ang 7 leaves po and branches representing God's number. And of course, yung dating vision at dream na napaginipan ni Boss Christian, yung rice field, yung tanaw ng bundok at ang araw, ito po ang vision na na-fulfilled in the year 2023. And of course, ang Jedlian Holdings Incorporated logo is the fulfillment of Genesis 22 verse 17 na promise ng Lord. Ang big star po representing God, na siya pong sentro ng pamilya at source lahat ng pagpapala. And of course, ang maliliit na stars po representing Sir Christian, Ma'am Edith, Ijan, Jedi, and Eliana. At yung logo po sa baba po noon, makikita po natin representing the sun on the seashore. At ito pong lahat ng bagay na to, patunay na walang imposible sa Diyos. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi po nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Ngunit, sa kabila ng mga tagumpay, ay hindi pa rin mapipigilan ang mga pagsubok. September 18, 2024, ay muli na naman nakatanggap ng tawag si Boss Christian na
na nagkaroon ng bagong direksyon ang telecom company na ang North Luzon ay mawawala na sa Jedlian simula sa January 2025. At ito ay ipapasa sa ibang kontraktor at eventually magiging isa na lang po ang partner ng telecom sa buong Pilipinas. Sa gitna ng bagyo at pagsubok, nananatili kang Diyos sa bawat panahon. Biyaya mo'y sapat, inialay ang lahat, ika'y tapat, mananatiling tapat, tapat sa pangako mo, tapat sa dalangin ko, tapat sa iyong lingkod, na kailanman di mo binigo, tapat sa iyong salita, puno ng mga himala. Jesus, ika'y tapat, kailan pa man. Manatiling tapat, magpakailan pa man. Nananatiling kang Diyos sa habang panahon. Mananatiling tapat, magpakailan pa man. Nananatiling kang Diyos sa habang panahon. October 12, 2024, habang nasa Luneta Grandstand, humingi si boss ng word sa Diyos habang kanyang nirerecall kung paano silang tumayo sa libu-libong tao at nag-testify ng kabutihan ng Diyos. Ngunit sila naman ngayon ay dumadaan sa isang mabigat na pagsubok. Pagdating na October 27, 2024, tumugon ang Diyos sa pamamagitan ng isang talata sa Bible. For God's gift and His call are irrevocable. Ito ay assurance na kahit anong harapin, ay hindi magbabago ang pangako ng Diyos sa kanyang buhay. November 19, 2024, nag-set ng meeting ang isang napakalaking Chinese contractor patungkol sa turnover ng North Luzon na kukunin sa Jedlian na magsisimula sa January 1, 2025. This December, nag-conduct kami ng roadshow dahil yearly kasi meron kaming Thanksgiving. Kasi hindi naman natin kaya na lahat ng mga employees natin dito ay papuntahin dito sa head office. Kaya ang ginagawa namin, ikot kami sa North and Central Luzon. Kasama ko yung aking mga heads. At hindi ako nagkakamali, yung date ay December 3. December 3 yon, bumabiyahe kami. Ang unang istasyon namin ay Isabela. Pinagsama namin yung Isabela Lower and Upper. At doon ginanap sa Santiago. So bago kami makarating dyan, may message na ako natanggap galing kay Edith. Isang pangit na balita. Dahil mamaya ite-testify ni Edith sa inyo yun. Pero alam nyo, nung time na yun, naggulo ako kasi
i-declare kasi namin yung irrevocable faith yung message ni Lord ng for 2025. Sasabihin ko doon, may mga teaching kasi kami doon na 3 points yung binigay ko doon. Number 1, ano yung number 1 ko? Have a dream. And then number 2, positive mindset. And lastly, seeking God's approval. Kasi yun yung sekreto namin eh. Lahat ng mga plano namin, inihingi muna namin sa Lord ng approval. Kasi kapag hindi naman inaprubahan ni Lord yan, kahit anong galing mo, kahit anong sipag mo, basta hindi inaprubahan, walang go signal sa Lord, hindi mangyayari yan. So, yun ang turo namin. Yun ang magiging turo. Kaya lang na-disalign ako nun dahil dun sa message ni Edith. Unang istasyon pa lang, kumilos na agad yung kaaway nun. Nawala ako sa focus ko dahil di ko alam kung ano yung sasabihin ko. Pero hindi pa rin nanalo yung kaaway nung time na yon dahil matagumpay naming na-deliver yung message. And then, December 4, nagpunta kami sa Tugigaraw. Same. Laban pa rin. Ganun pa rin. Irrevocable. Pero alam ko naman na talaga na hindi, noong time na yon, yung mga dates na yan, alam ko talaga na may mawawala sa akin. At eventually, alam ko mawawala lahat. Pero pinapanampalatayanan pa rin namin na hindi magbabago yung pangako ng Panginoon. Ikot. Punta kami ng Tugigaraw. Punta kami ng Ilocos, Norte and Sur. Pinagsama namin yan. And then lastly, bago kami umuwi, kasi hindi namin kayang ikutin ng ganun-ganun lang kasi yung ikot namin isang linggo na agad yan. So uwi muna kami dapat sa kinabukasan nun, uwi kami sa bahay namin. So pinakahuli namin ay Baguio. December, hindi ako nagkakamali, December 6. December 6 yan. Bago ako magsalita, isang tawag yung na-receive ko. Bago ako magsalita, galing sa head ng Globe. Sabi niya, Christian, atin-atin lang to, walang makakaalam kahit isa. Pagka nag-leak yan, sa'yo nang galing yung problema. Kasi nga, confidential pa siya, hindi pa siya pwedeng sabihin ng time na yun. Sabi niya, sir, ano yan? Good news ba ako yan? Hawak ba ako sa upuan ko? Sabi ko, yes, good news, sabi niya. Hindi natuloy yung pagsakop ng Chinese company. Alam niyo, hindi ko alam gagawin ko nun. Dahil, sir, kako, ito yung pinapanampalatayanan namin. Sinabi ko pa nga sa kanya yung message ni Lord, yung team natin. Ang lakas mo naman manalangin, Christian, sabi niya. Tapos nagpapasalamat ako. And then pagbaba nung telepono, sakay ako ng sasakyan. Kasi nandun sila yung mga kasama ko. Iyak ako ng iyak. Hindi ako makapaniwala kasi hindi mo naman talaga iisipin na mangyayari yon. Dahil ang iniisip ko noon, nung binaba ni Lord yung mensahe na yon, doon sa yung irrevocable faith, yung irrevocable, yung Romans 11:29. Ang intindi ko noon, ang iniisip ko noon, siguro mapapalitan. Siguro may ibang business na ipapalit sa akin si Lord. Yun yung unang pumasok. Yun yung kinaya ng utak ko. Kasi hindi ko naman talaga ini-imagine na magbabago. Kasi nga, may date na kami. January 1, magsisimula na. Sila na. Tapos nakipag-negotiate na sila. Oh, ito yung mangyayari, ito yung transition period, ito yung mangyayari sa atin. So, hindi ko alam na, kasi ang alam ko yun talaga ang direksyon. Sabi nung boss ko, nagkagulo-gulo sila. Nagkagulo-gulo. Pero merong mga areas na nasakop na, nauna nang masakop.
Tapos siguro tingin ko na-delay yung sa amin dahil nagkagulo daw. Ayun yun yung result. Miracle ni Lord. And ito pa isa. At si Edith na yung magti-testify para mas maganda niyang may deliver. Ayan. Good evening. Hindi na ako tatayo, bago ko simulan yung testimony ko, naiiyak na ako agad. Gusto ko lang sabihin, nung time na lumabas yung result ng ultrasound ko, pinost ko to dun sa, sa My Day ko. Sabi dito, safety is not in the absence of danger. It's being in the presence of the hand of the Almighty. Sorry. Hindi ko ine-expect yung result ng ultrasound kasi 2021, meron na akong minomonitor na solid nodule sa left side ng breast ko. Safe naman siya kasi benign naman siya. Pero under monitoring since solid nodule siya. So, March yung last na ultrasound ko, okay naman siya. Yung right ko okay naman din, wala namang nakita. Then, itong December 2 ba yun? December. Nagpa-ultrasound ulit ako. Ayan, December 3. Para lang, monitoring lang. Hurry, tayo daw ako. Monitoring lang siya talaga. Wala akong inisip or na may something sa akin kasi wala naman ako nararamdaman. So, nung nagpa-ultrasound ako, supposedly mabilis lang mabasa nung doktor. Sabi sa akin, hintayin mo na. Pero sabi sa akin, ang tagal ko na naghihintay sa labas, sabi niya, balikan mo na lang pala bukas. May kino-confirm lang, sabi nung secretary. So, okay lang sa akin. Kinabukasan, pinakuha ko na lang yung result. Sabi nung pamangkin ko, si Aikel kumuha. Sabi niya, Tita Edith, sabi nung nagbigay ng result, magpa-check up ka daw agad. Parang nagtaka ko, bakit? Tapos, meron kaming doktor na on-call lang, yung online lang kami nagpapa-check up. Sinend ko, Doc, ano po ba yung nito? Doon nakita ko na, pero hindi ko masyadong kasi suspected lang naman yun. Ang sabi lang niya, ang reply lang niya, magpa-check up ka na. Tapos may binigay niya siya agad sa akin na doktor, clinic sa Premier, sabi niya, Sir John. So, biopsy na agad ang niya. Nung sinabi ko kay Christian yun, nandun siya sa Isabela. So, mag-isa lang ako. Napakabuti ni Lord kasi hindi niya ako pinakaba. Meron akong peace of mind, meron akong peace of heart. Pero ang kaaway, at tinatakot niya ako, hindi para sa akin, kundi para sa mga anak ko. Kasi alam ko, hindi ko alam kung paano nila iti-take pag nalaman nila na may possibility na magka-cancer ako. Tapos, hindi namin sinabi, sinikret lang. Tapos si Christian, sinabi ko siya, huwag ka mag-alala. Sabi ko, kasi marami din siya iniintindi that time. Alam ko yung burden niya dun sa business. Sabi ko, huwag ka mag-alala, hindi i-allow ni Lord yan. So, okay lang ako, tuloy lang. Then, nag-decide ako na sa Medical City na sa Clark magpa-check kasi doon naman talaga yung doktor ko. Kasi sa breast center doon, talagang specialista sila. Pagpasok ko pa lang ng clinic, inabot ko sa doktora, nagalit sa akin, sabi niya, napaka-difficult patient mo naman, sabi niya. Bakit ngayon ka lang bumalik? Ayan, tuloy, sabi niya. Tingnan mo nangyari sa'yo. Sabi niya, schedule na kita ng biopsy, hindi na natin pwedeng patagalin to, sabi niya. Malinaw, sabi niya. Kung makikita niyo, ayan. Ayan na yung size niya.
So, ako naman, since hindi ko alam kung anong magiging reaction ko. Actually, walang nakakaalam dito. Ilan lang siguro. Kahit mga anak ko, hindi. Sila pastora lang, si pastor. Kahit sa mga kaibigan ko, hindi ko masyado sinabi kasi ayoko na makarating sa mga anak ko na ayoko silang bigyan ng intindihin. So, ayan. Siyempre, una naming hiniling prayer. Naghingi kami ng support sa prayer kay Pastor Angel at kay Pastora Sheila. Tapos, sabi pa ng doktor, magbabakasyon pa naman, sige, magpaano ka na at i-schedule na kita ng biopsy, sabi niya. In-schedule na niya agad ako the following week. Then, the following week, punta kami. Ready naman ako, sabi ko nga, nagpa-pray din kami kay Pastor June Santos nung Sunday sa church. Sabi ko, Pastor, hindi naman po ako kinakabahan. Sabi ko, ready naman ako kasi alam ko, kung i-allow man ni Lord ito, benign lang to. Hindi ito, wala itong cancer. Pero, sabi ng doktor sa akin, kahit na benign yan, or mag-positive or mag-negative, tatanggalin na natin yan. Kasi, malaki siya, sabi niya. May possibility yan na ma-develop kahit na benign. So ako, ang naisip ko lang, okay, tatanggalin na talaga siya kahit anong mangyari. So, kahit magbabiopsy ako ngayon, iniisip ko na, schedule ko na January, papatanggal ko na talaga. Pero wala pa rin akong takot. Ang problema ko lang, paano namin sasabihin sa mga bata. Dumating yung time, umuwi siya from, diretso na agad, biopsy na kami. Nung piniprepare na ako, pinainom na ako ng pain reliever muna, pero meron pa rin daw topical, ilalagyan pa rin daw ako anesthesia. Tapos pinaayos na sa kanya lahat, yung mga PhilHealth, yung mga papers, lahat ng documents, okay na. Naka na ako dun sa room. Sabi, syempre ultrasound muna siya. Tapos nung ino-ultrasound na ako, sabi nung doktor, saan na nga bang gawin? Kasi parang nalilito siya bakit wala doon sa lugar kung saan nakalagay doon sa ultrasound. Ang tagal niyang hinahanap, hindi niya makita. Sabi niya, ma'am, sabi niya, okay lang magpapatawag ako ng isa pang doktor, sabi niya, radiologist, para sure kasi nahihirapan siyang hanapin. Tumawag sa baba ng isa pang doktor, specialista na siya. Pag-akyat nila, dalawa na sila, nagdi-discuss sila ng kung paano, hindi ko masyadong maintindihan eh. Almost 1 hour, sabi ng doktora, Ma'am, ang lakas mo namang mag-pray kay Lord, sabi niya. Sabi ko, ako naman, sabi ko, hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin, pero sabi ko, marami pong nagpe-pray sa akin, sabi ko. Sabi niya, bakit po ba? Sabi niya, kasi wala kaming makita, sabi niya. Yung bukol na nakita sa akin sa ultrasound, hindi na nila makita. Almost 1 hour. Almost 1 hour nilang hinahanap. Wala talaga, sabi nung doktor. Dalawang klase lang yan. Miracle talaga ni Lord or baka nagkamali yung gumawa sa'yo, sabi niya. Pwede po bang magkamali? Tina-type na siya bago ma-print yung pangalan ko. At saka, isang tanong ko kasi, lahat yung sa left breast ko na minomonitor, andun siya. Tsaka yung sinasabi nilang dilated duct sa right ko, nandun siya. Ang wala lang talaga, yung solid nodule na suspicious of malignancy. So, sabi pa ng doktor, nag-sorry pa ako sa doktor kasi sabi niya, ano ba yan? Sabi niya, nakagayak na lahat ng papers mo. Ang ganda kasi ng picture, sabi niya, malinaw talaga, sabi niya. Ay, sorry po ako. Hindi, sabi niya, gusto ko yan. Congratulations sa'yo, sabi niya. Sabi ko kay Christian, uuwi na kami, pero parang wala akong emosyon, hindi ko alam ano ba talaga nangyari. Sabi ko, kasi napapanood ko lang yun eh. Naririnig ko lang yung mga testimony na gano'n. Hindi ko akalain na gano'n kabilis sumagot si Lord talaga. Doon marami na siyang
patotoo, marami na kaming patotoo kung paano kumilos si Lord sa buhay namin. Pero ito, pagdating ko sa sasakyan, doon ko lang siya talaga naramdaman. Doon ko lang na-realize na, Lord, isa na naman po bang patotoo ito na binigay mo sa amin? Doon nakakatakot, pero nagpapasalamat kami kasi nagagamit yung buhay namin para ipagmalaki kung gaano katotoo yung Diyos na meron kami, na i-share namin sa inyong lahat. Isa lang ito, binabalik namin lahat ng papuri sa Diyos. Sa tunay nga na napakadakila ng kanyang katapatan. Dakila ka, O Diyos, sa